Sabi nila, ang edukasyon ay tulay sa mas magandang bukas. Ngunit para sa ilan, ang pagtawid sa tulay na yan ay hindi madali. May kailangang bumangon ng madaling araw, may kailangang magpasa ng anak habang nag-aaral, may kailangang magsakripisyo ng hanap buhay para lang maka-attend sa klase. Dito sa Grace Mission College, isang eskwelahan sa Oriental Mindoro, binibigyang pagkakataon ang mga gaya nila, bata man o may edad, galing sa bayan, bundok o liblib na sityo upang makapag-aral ng libre at muling mangarap. Ito ang kwento ng pagsisikap, ng sakripisyo at ng paniniwalang hindi hadlang ang kahirapan kapag puso ay buo para sa pangarap. Ito ang tulay. Sa isang maaliwalas na araw kasama ang buong third year ng Bansud Cluster ay tinahak namin ang malayo at malubak na daan patungong Mundok sa Sitio Apnagan, Barangay Villa Pag-asa, Bansud. Bale, simula dito, ang lalakbayin natin ay nasa 30 to 60 minutes lang. So, ang sasakyan namin papunta doon, after magtawid ng ilog, magmumotor naman kami papunta doon. Mabuti na lamang at ang ilan sa aming mga kasama ay nakasakay sa Travis na ipinahiram mula sa Office of the Vice Mayor ng Bansud. Alas 3 na ng hapon nang marating namin ang sentro ng pamayanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lamang aklat at papel ang dala namin. Dala namin ang puso. Nagsama-sama kami hindi lang para kumuha ng kwento, kundi upang makiisa sa pamayanang pinagmulan ng ilan sa aming mga kaklase. Kahit simpleng pagkain lang ang aming naihanda, makikita sa kanilang mga mukha ang taimtim na galak na parang sa bawat subo kahit paano'y nabawasan ang gutom na matagal ng tiniis. Masarap. May mga batang hindi mapigilan ang ngiti, may mga batang sabik na para bang bihira lang makaranas ng ganitong kasiyahan. At sa mga sandaling iyon, tahimik kaming napaisip. Minsan, ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nasusukat sa mga aralin sa papel, kundi sa mga aral ng puso. Ang pakikinig, ang pagdamay, at ang pagbabahagi, gaano man ito kaliit. Sa lugar na tulad ng Sitio Apnagan, malayo sa bayan, mahirap ang daan at ang pamumuhay ay payak, dahan-dahan ang takbo ng panahon at malayo ang agos ng makabagong teknolohiya. Walang sapat na transportasyon at lalong malayo ang paaralang pinapasukan namin sa Socorro. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin ng aming mga kaklaseng katutubo ang magpatuloy. Pinili nilang maniwala sa posibilidad ng pangarap. Kahit mahirap, kahit malayo, kahit may sariling pamilya. Isa sa kanila si Rona, isang ina, isang guro at isang babaeng hindi kailanman sumuko. Paulit-ulit mang naudlot ang kanyang plano, muli siyang bumalik sa kanyang misyon bilang daycare worker. Sa kabila ng mababang kita at limitadong allowance, pinili pa rin niyang ituloy ang landas ng paglilingkod habang pinanghahawakan ang pangarap na minsang naudlot. Sino si Rona? Ako si Rona Unday Sungaw.
Ako ay isang ina ng 2 anak. Ganito ang kwento ng aking buhay. Ako nung bata pa, hindi po ako lumaki sa tunay kong mga magulang. Ako po ay pinaampon sa aking pinsan. Ngayon, nung ako'y nag-high school na ako ay umalis na sa bahay ng pinsan ko dahil nag-aaral ulit siya sa ANC. At hanggang nakatapos ako ng high school dito rin sa Apnaga National High School. At naisipan kong mag-college pero hindi kaya ng aking mga magulang na ako'y pag-aralin dahil ang aking mga ate ay meron din sila ay nag-aaral din. Kaya naisipan kong huminto. Pero nung mga panahon na yun, aking paghinto, ako ay nag-aral, ako ay nagtrabaho na ng Maynila. Sa aking pagbabalik, ako'y nakapag-isip na ako'y mag-aral ng ICST. Kaya nung nasa ICST ako, ang aking pag-aaral ay hindi po madali. Minsan po nagtatrabaho, minsan po ay pumapasok. Ganun po ang sistema ng aking pag-aaral po noon. Ako po ay nakapag-isip na nahihirapan ako sa aking pag-aaral. Ako ay nag-asawa sa aking best friend. Kahit hindi ko po noon yun mahal, dahil ang naisip ko noon ay wala namang kumakalinga sa aking magulang, hindi naman nila ako mahal. Nag-asawa ako nung ako'y 3rd year college sa ICST. Ngayon, ako'y nabuntis hanggang sa tumigil na lang ako ng pag-aaral. Tumigil ako ng hanggang 6 na taon sa ICST. Ngayon, mayroon pong nakapag-offer sa akin na ang Grace Mission daw po ay nangangailangan ng nanay na mag-aaral dahil libre daw po ang kanilang scholarship at may subsidy pa po. Naisipan ko pong mag-aral muli dahil ako po ay kaya po naisipan ko bilang ako isang katutubo. Gusto ko pong magkaroon ako ng diploma. Dahil sa ngayon po ako'y nagtuturo po ng data worker. Gusto ko rin pong ibahagi ang aking kaalaman na ang isang katutubo para po maging maayos ng pamamahay ay dapat po ay nakatapos ng pag-aaral. Yun po ang unang-una kong nakita sa panahon po natin ngayon. At kasalukuyan po, ako ay nagtuturo pa rin ng daycare. Yun po ang unang-una kong naisip kaya gusto kong pumasok ng Grace. Dahil unang-una yung akin pong oras ay na ibabahagi ko. Yung una po sa daycare, tapos yung pangala po sa aking school. Sa 3rd year college na po ako. Yun nga po ang pinaproblema ko, yung financial po. Dahil noong una po, ang pangako po nila ng Grace ay bibigyan po kami ng subsidy. Pero hanggang ngayon po, yung subsidy po na yun ay hindi pa po namin nakukuha. Kaya yun po ang aking iniisip na kung wala po yung subsidy na yun, hindi ko pa po alam kung maipapagpatuloy ko pa ang aking pag-aaral. Dahil unang-una po, meron na po akong pamilya, may mga anak po ako. Siyempre, yun po yung nakikita ko na parang maging rason ko na gusto kong huminto. Dahil mahirap kung nag-aaral ako, tapos yung mga anak ko nag-aaral din, wala po kami susupport. Ako bilang isang ina, okay naman. Yun na po ang aking mission. Kaya po sana ako nag-aaral. Gusto kong makita yung lumaki ang mga anak ko na may pinag-aralan din, na tulad ko. Kasi unang-una, ang kaming mga katutubo, ang tingin po na, hindi naman po lahat ng Tagalog ay, ang pagtingin po sa aming mga katutubo ay kami po ay mababa ang kanilang pagtingin. Yun po ang maibigay kong yaman para sa mga anak ko kaya po nag-aaral. Suportado ka ba ng asawa mo? Suportado naman po. Pero minsan, siyempre sa mag-asawa, hindi po nawawala yung nagtatampuhan. Dahil minsan yun nga po yung sinasabi ko, kaming mga katutubo ay talagang hirap pagdating sa financial. Hindi ko po masasabi na as in okay. Kasi may mga bagay minsan na hindi po napapagkasunduan. Pero sa tulong naman ng Panginoon, hanggang ngayon, okay na. Si Rona, bilang isang estudyante, kumusta naman? Masaya. Kasi unang-una, pinagpapatuloy ko yung naudlot kong pangarap. Pangarap na akala ko hanggang doon lang. Kasi
yung aking pag-aaral sa SST noon, hindi siya natapos. At bilang ako isang estudyante, nung hindi ako nakatapos, marami po ang nanlalait sa akin na kahit daw po ako nagtuturo ng daycare, wala din daw po puntahan dahil ako daw po ay hindi naman graduate. Yun po ang nag-uudyok sa akin na kahit po hirap kami sa financial, gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya po ako, ma'am, medyo emotional talaga. Dahil yun po ang aking naranasan sa aking buhay. Na hanggang ngayon, hindi po mabatay-batay ang mga chismis na ako daw po ay hindi daw po makaka-graduate. Bakit sa Grace? Ano yung nag-udyok sa'yo at bakit sa Grace mo napiling ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Kaya naisip ko sa Grace, unang-una, may asawa na ako. Dahil nakita ko, hirap kami sa financial. Dahil sa Grace ay ang ating pong school ay blended. Minsan po face-to-face, minsan po ay modular. Kaya ayoko pong pahirapan yung asawa ko. Kasi po ako may pamilya na para po matutukan ko yung aking mga estudyante at ang aking pamilya. Kaya napili ko po ang school na Grace. Nabanggit mo kanina na ang dami mong napagdaanan bilang isang ina, bilang isang estudyante, at yung sinabi mo kanina, yung sa pagiging isang katutubo mo na marami ang nanlalait or marami ang mga nakakarinig ka ng mga masasakit na salita, ng mga salitang hindi mo minsan na gugustuhan. Paano mo hinahandle yun? Paano mo kinakaya yung mga salita na yun? Anong mga ginagawa mo? Noong una po, talagang sinasabi ko na rin po sa sarili ko, parang yung mga naririnig na chismis tungkol sa mga katutubo, ang liit ng kanilang pagtingin, noong una po talaga nasasaktan ako. Pero ang ginagawa ko lang po talaga ay pinapag-pray ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, itong mga naranasan kong ito yung silent prayer ko na dapat ito pa rin mo. At sabi ko rin sa sarili ko, kung magpapapekto ako sa kanila, hindi ako makakatapos. Kaya minsan ang ginagawa ko, kahit ano na mga naririnig ko dyan, ang sabi ko sa sarili ko, kailangan maging matatag. Kasi kung wala akong katatagan, hindi ako magtatagumpay. Blended ang paraan ng pagtuturo na ino-offer ng Grace Mission College. Paano ka makakasabay sa online, sa face-to-face, at saka dun sa modular na pag-aaral? Ako po, minsan po, ang ginagamit ko kasi cellphone dito sa kabundukan po. Kaya lang, pag halimbawa alam kong nahuhuli na po ako sa activity ko, talaga po ako yung bumababa na galing dito sa bundok, sa bahay ni Pres Telma Mendoza, ni Ma'am Telma. Doon po ako yung humihingi po sa kanya ng tulong para po sa paggawa ng aming activity para po hindi po ako mahuhuli sa pagpasa. Sa online, paano ka nakakasabay? Kasi dito naman po sa kabundukan, meron naman po kaming wifi. Yun po yung aking ginagamit para po hindi po ako nahuhuli sa pag-uundan ko. Paano yun? Yung face-to-face kapag pumunta ka ng Grace, ang malusod. Tapos, bababa ka pa ng mundo, papunta sa Grace Mission College, which is sa Socorro. Paano yun? Paano mo yun gagawa ng paraan? Minsan po, pag alam ko na kami may pasok ng face-to-face, talagang pinaglalaanan ko na po yung financial ko para lang po ako makapasok sa Grace ng isang araw. So, gumagawa po ako ng paraan. Sa teknolohiya na meron tayo ngayon, paano kayo nakakasabay? Paano kayo, ikaw at ang mga kapwa mo, mga estudyante, kapwa mo katutubo? Noong una po, talagang hirap ako. Dahil alam mo na, ako isang nanay na hindi ko alam talaga kung paano gamitin ang cellphone. Pero nung patagal ng patagal, inaalam ko na rin po yung paano mag-report at paano po kami mag-send ng aming activities.
ay kahit paano po ay marunong na rin po. At yung tungkol naman sa aming mga aming activities, sa mga teknolohiya, minsan po talaga naghahanap po kami ng malakas-lakas na signal para po na madali po namin isend ang aming mga activities po sa school. Sa kabila ng kanyang tahimik na pagpupursige, si Rona ay hindi nakaligtas sa mga mapanirang salita ng iba. Mga salitang tila simpleng binibigkas ng iba pero matalim kung tumama sa puso ng isang nangangarap. Nung una po, nasasaktan ako. Siyempre, kasi kami mga katutubo talagang pagdating po sa mga ganong diskriminasyon, talagang kami ay masakit sa aming pandinig, Pero, yun po yung nagpupursige ako na gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. Gusto kong patunayan na hindi lang Tagalog at kahit katutubo ay nakakapagsabay na rin po ngayon sa mga Tagalog. At para po hindi po kami lalait-laitin ng mga Tagalog. Sa pagkakaalam ko, priority kayo ng ating komunidad. Hindi nyo ba na subukan na lumapit sa mga LGUs, sa mga halimbawa ay sa barangay or sa munisipyo, sa municipal, para humingi ng mga financial assistance, kagaya niyan sa lalong higit sa iyong pag-aaral? Ako po ay lumapit na po ako sa barangay, sa LGUs. Kaya lang po yung aking mga requirements ay tinanggihan po nila. Dahil ang sabi po nung aking pinag-applyan na financial assistant, ang Grace Mission College daw po ay libre naman po ang pag-aaral at meron naman daw pong subsidies. Kaya hindi po nila tinanggap ang aking pag-apply sa financial assistance. Okay. Ibig sabihin, hindi sila nagbibigay ng financial assistance kasi meron ka na daw natatanggap na subsidy mula sa Grace Mission College. Pero meron na ba kayong natanggap na subsidy galing sa Grace Mission College? Sa ngayon po, wala pa po. Pero ganun pa man, bilang isa akong katutubo, thankful naman po ako na nakapag-aral ako ng Grace. Dahil kahit paano yung oras ko ay naibabahagi-bahagi ko sa aking pagtuturo. At kahit paano po ay libre naman po. Yun po ay, kahit sa ganoong paraan, ako po ay natutuwa sa school ng Grace Mission. Na kami pong mga katutubo ay diyan ng pagkakataon na kami mga katutubo ay makapag-aral ng libre. Okay. Rona, anong mensahe mo sa mga estudyante na kagaya mo, sa mga katutubo na kagaya mo na gusto ding mag-aral at gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, at mensahe mo bilang isang individual sa ating komunidad? Ang mensahe ko sa aking kapwa-katutubo, kung may pangarap nila, i-push nila yun. Dahil sa ngayon, ang kailangan talaga ay diploma. Kasi pag wala kang diploma, ay magkakaroon ka man ng trabaho, hindi pang habang buhay. Kailangan ay 4 na M. Ay una, magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, mapagtiis. Pangatlo, mapagtiyaga. At pang-4 ay may pagmamahal sa kanyang pag-aaral. Kahit anuman ang sabihin nila, kung ano man yan, masakit man yan, masaya man yan, yun ang gawin nilang inspirasyon para sila magpatuloy sa kanilang pag-aaral. At magagamit din nila yun balang araw kapag sila ay nakatapos na. At doon nila ipagmamalaki na kung ano man ang kanilang sinabi, yun ay dahil sa kanilang sa kanilang pagtitiyaga at pagmamahal sa kanilang sarili. Sa kabila ng lahat ng hirap at pangungutya, nananatiling matatag ang pananalig ni Rona. Naniniwala siyang sa tulong ng Grace Mission College, unti-unti nang naabot ang pangarap na matagal na niyang bitbit sa puso. At ngayon, hindi na lang ito isang pangarap. Ito'y nagsisimula ng maging realidad. Kaya malaki po ang ating pasasalamat para sa Grace Mission College na nagsisilbing tulay para sa aking pag-aaral at maipagpatuloy ang aking pag-aaral para makamit ang aking mga pangarap. Ngunit hindi si Rona lamang ang may kwento ng tapang at pangarap mula sa Sitio Apnagan.
Kasunod niya, isang ina rin na may matatag na paninindigan ang nagpapatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa edukasyon. Siya si Hercy Agiwan Saina, isang simpleng may bahay na namumuhay sa isang maliit na sawaling bahay na walang kuryente, ngunit may liwanag ng pag-asa sa puso. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy siyang lumalaban para sa kanyang mga anak at sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sino ba si Hercy? Ako po si Hercy Saina, 34 years old. Ako po isang katutubo at may asawa at may 2 anak. Bilang ina, ako po ay nalulungkot dahil sa aming kahirapan. Minsan naisip ko na tumigil na lang ako sa pag-aaral dahil nga sa kakulangan din ang aming mga pangailangan. At saka naranasan ko minsan wala kaming pagkain. Minsan ang anak ko ay umiiyak na dahil nga sa wala kaming maibigay sa aming mga anak. Minsan nga po ay umiyak na lang po ako dahil naisip ko na ano ba ito? Ganito ba talaga ang aming buhay? Kaya naisipan ko talaga na gusto ko po sana talagang pagpatuloy ang aking pag-aral para lang masuportahan ko ang aking mga anak. Dito ko lubos na naramdaman ang matinding hangarin ni Hercy na makapagtapos ng pag-aaral. Umaasa siyang balang araw, magbabago rin ang takbo ng kanilang buhay at makakaahon sila sa kahirapan. Ramdam ko sa kanyang pananalita ang bigat ng dinadala, ang kirot ng pusong inang nasasaktan sa tuwing nagugutom ang kanyang mga anak, ngunit wala siyang maibigay. Ang isa namang estudyante, ano naman yung mga nararanasan mo na hamon o challenges sa iyong pag-aaral? Nahirapan ka ba dahil sa malayo ang lugar o sa technologies? Una-una po nahirapan pa ako dahil po wala pa akong service papunta po sa aming school, kaya minsan hindi po ako makapasok dahil yun nga po, una po wala po akong masakyan. Lalo na po sa paggamit ng technology, tulad po sa akin, wala po kaming kuryente. Minsan po ay nakikihiram na lang po ako sa aking mga kapatid na mga cellphone para lang makisabay po ako sa aking mga kaklase. At Naranasan mo din ba yung naiilang ka sa kapwa mo dahil ikaw ay isang katutubo? ang tingin ko sa aming sarili, sobrang baba. Dahil nga ganito po kami, na dati po ay walang pinag-aralan. Kumbaga naisip ko parang ang tingin nila sa amin ay sobrang baba. Pero ngayon napatunayan ko na mali pala ang mga naisip ko. At ngayon nakikisalamuhan na kami sa aming mga kaklase, kagaya ni na Madam Telma. Mali pala ang aming naisip. Alam nila ng aming mga kaklase na pantay-pantay pala kami sa buhay. Sa pakikipagkwentuhan namin kay Hercy, bagaman dama namin ang kanyang pagkamahiyain, hindi maikakaila sa kanyang anyo ang hirap ng araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nakukuha pa rin niyang ngumiti. Isang ngiting may halong pag-asa at tibay ng loob. Si Hercy na patuloy na humaharap sa hamon ng kahirapan ay larawan ng isang inang matatag, lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Tunay na kahanga-hanga ang tapang na kanyang ipinapamalas. Sa kabila ng gutom, pagod at kawalan, hindi siya sumusuko. Siya ang patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap.
Sa bawat salitang kanyang binibigkas, ramdam namin ang bigat ng kanyang dinadala. Sa kanyang mga mata, nakita namin ang pag-asa. Sa kanyang tinig, narinig namin ang mga pangarap. At sa kanyang kwento, naranasan namin ang realidad ng buhay sa kabundukan. Ang araw-araw na pakikipagsapalaran para mabuhay, makaraos, at makapag-aral. O mensahe mo para sa kapwa mo mag-aaral, para sa kanilang pag-aaral? Ang mensahe ko lang po ay sana kahit na naranasan nila ang kahirapan, sana ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aral. Para din ito sa kanilang kinabukasan. Natutuwa kami na may Christian College na makakatulong sa amin para kami makapagtapos at makuha namin ang aming mga pangarap. Hindi na namin namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Lumalim na pala ang gabi, kaya't napagpasyahan namin sa tahanan ni Hershey na rin magpalipas ng gabi. Naway ang kanyang mga pangarap ay masilayan ang liwanag tulad ng araw na laging bumabangon sa bawat bagong umaga. Maaga kaming gumising para puntahan si Noriel sa bayan ng Bansud. Isa rin siyang katutubong mangyan mula dito sa Sitio Apnagan. Pero tuwing weekdays, nananatili siya sa bayan dahil doon nagtatrabaho ang kanyang asawa bilang JO sa munisipyo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Bansud, may pansamantalahang tirahan ang mga katutubong gaya nila na nagtatrabaho sa bayan. Sa likod ng kanyang tahimik na personalidad, may kwento ng sakripisyo, pangarap at matatag na determinasyon. Katulad nila Rona at Hershey, umaasa rin si Noriel na ang edukasyon ang magiging tulay nila sa pag-ahon sa kahirapan at daan sa mas maraming oportunidad. Ako po, madam, ay nag-aaral bilang kahit po isang ama. Kahit po nahihirapan ako sa pag-aaral ko po sa Grace Mission dahil gusto ko rin po makagraduate po gusto ko rin po matupad yung aking pangarap na makagraduate pa ako na isang college. Kahit ako hirap na po na pilit ko pong pinagpapatuloy ang aking pag-aaral sa kahit pong medyo may talaga pong kakulangan po sa budget po ay ang kaunti ko pong kinikita galing sa amin po rin ay binabudget ko po para makapag-aaral po ako lamang sa Grace Mission. Kahit na po pag minsan talagang parang hindi na po matutuloy yung aking pag-aaral para sa Grace Mission po dahil hirap na po kami. Pero ang isip ko po ay kaunti po lang ang tiyaga para makagraduate po. Sabi nga po ng aking asawa, tumigil ka na dahil wala na talaga tayong gastusin para sa iyong pag-aaral. Sabi ko hindi, kaunting panahon na lang para makagraduate ako. Para yung mga anak ko, pag ako'y nakagraduate, para makaahon naman tayo sa kahirapan. Hindi man palagi tayo ganito lamang. Dahil simulat sa Paul, ang ating mga magulang, hirap na nga. Kailangan tayo medyo makaangat-angat naman sa buhay. Pati para sa ating mga anak ito. Pag ako'y nakagraduate, baka makakagraduate din sila. Hindi naman maging tulad sa amin na sila ay nasa bundok lamang naghahanap buhay. Pagdating po, madam, sa module po, madam, talagang hirap na po kami. Ako po ay halos hindi po makagawa ng module dahil wala po kaming cellphone. Talagang nangihiram lang po kami, madam. Sa kagustuhan ko nga lang po makatapos yung pong mga
papel po na pinagamitan na po, mga kumban po. Yung pong kabila na walang sulat, doon na lang po ako nagsusulat, ma'am, para makaraos lamang po sa mga module. Talaga, ma'am, mahirap talaga po, ma'am, mag-aaral na katulad naming mga katutubo, ma'am, mga IPs na wala po kami pagkunan. Mabuti nga po mayroon pong Grace Mission na tumutulong para sa amin po, madam. Na sana nga po patuloy po yung pagtulong ng Grace Mission para sa aming mga katutubo, na para po sa aming mga anak din po ang pagtulong ng mga Grace Mission, na para hindi naman po kami palaging nandun lamang po sa kabundukan, at kami po ay nakapagdi po ng edukasyon po. Sa mga salitang binitawan ni Noriel, ramdam ang bigat ng pagnanais na iahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Para sa kanya, hindi sa kabundukan matatagpuan ang kinabukasang pangarap niya para sa kanyang mga anak. Bawat pagbaba ni Noriel mula sa bundok ay baon ang pag-asa na ang pagtatapos sa kolehiyo ang susi sa mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. At kung may natutunan tayo sa kanyang kwento, ito ay ang katotohanang kailanman ay hindi hadlang ang edad o hirap ng buhay sa taong may pangarap. Dahil minsan, ang pangalawang pagkakataon ay dumarating sa mga hindi inaasahang sandali, tulad ng kay Carosa, isang senior citizen na piniling bumalik sa eskwela para tuparin ang pangarap na matagal nang isinantabi. Oo, naniniwala ako sa second chance dahil bilang isang senior na sa panahon ngayon ay nakapasok pa ako sa pag-aaral dahil sa ibinigay ng pagkakataon na nagbigay ng libreng pag-aaral ang Grace Mission, na noon ay nakapag-aral din ako pero hindi ako nakatapos dahil din sa kakulangan sa pera. Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit na nasa edad na akong ganito, ay nasa third year na ako ngayon sa college, sa Grace Mission. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil ibinigay niya. Ibinigay niya yung pagkakataong katulad nito. Na sa kabila ng kalagayan ko at mga problema sa buhay, ay nakakapagpatuloy pa rin ako. Sa pamilya ko, wala akong masasabi. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi yung asawa ko nang unawaan niya na hangad ko makatapos ng pag-aaral dahil may libre. Sayang kasi yung oportunidad na kahit na yun nga, senior na, ay di maganda at nakakapag-aral pa ako. Sa mga anak ko naman, ang katwiran nila kung ano yung gusto ko na nagpapasaya sa akin, kung anong gusto kong gawin, na maganda naman yung hangarin ko, alam nila. Kaya okay lang sa kanila. Pero sa iba, yun, sinasabi nila, matanda na, mag-aaral pa. Siyempre, katwiran ko naman, ako naman yun hindi naman kayo. Siyempre, gusto ko may libre, saan ka pa? Ang hirap ng wala din pinag-aralan pati. At saka isa pa, kahit anong sabihin nila sa akin, hindi ako nadi-discourage kasi gusto ko yun masaya ako dun. O diba? Dahil hindi lang naman ka-level ko yung sa edad, yung mga nakakasama ko. Kumbaga sa lahat ng edad dun sa mga nag-aaral ngayon na nakakasama ko, masaya ako. Kaya, hindi ako nadi-discourage sa kung ano man ang sabihin nila sa akin. Kasi ako to kung sila, yun ang makikita nila dahil may edad na, walang pagkakataon makapag-aral, ay sila yun. Pero ako, talagang sisikapin ko na yung 1 taon pang matitira ay mairaos ko hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Dahil isang karangalan na kahit nasa edad kong senior at makatapos ako ng college, siyempre, masaya ako. Alam ko magiging masaya rin yung asawa at mga anak ko. Yung mga nagmamahal sa akin. Kasi hindi ito nangyari noon. Dahil sa kakulangan sa financial. Minsan, ang nagiging hadlang, o madalas nga kung wala kang pamasahe, hindi ka makapunta sa school.
sa mga contribution, kung wala kang pera, eh di nakikiusap na lang din ng umutang para lang matugunan ko yung pangangailangan na yun. At isa pa, paggamit ng mga gadgets, kasi yung makabagong teknolohiya natin ngayon, siyempre, parang hindi ako makasabay doon sa mga nakakabata. Sila, ang ginagawa nila, tinuturuan nila ako. Para makagawa din yung mga kailangan gawin. Yung iba, natututunan ko na lang yung iba dahil na rin sa kanila, sa mga classmate ko. Sino po yung mga taong nilalapitan nyo kapag kayo'y nahihirapan sa module, sa Mga pagsagot? kagrupo ko. Yun, niyadan ako minsan. Pero, sabi nga nila, kaya ko. Sa simula sa learning setup ng school, lalo na sa paggamit ng gadgets, hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Mabuti na lang at laging nariyan ang suporta ng kanyang mga kaklase, lalo na ang kanyang grupo na palaging handang tumulong at gumabay sa kanya. Dahil hindi naman siya lumaki sa panahon ng teknolohiya o digital age. Wala na akong mga anak dito. May mga asawa na, 3 sila. Yung asawa ko, wala din dahil siya ay nagtatrabaho. Ngayon, ang kasama ko dito yung aking apo na nag-aaral ngayon sa BI. Ay tulong lang naman kami sa mga gawain. Kapag kami mga ginagawang mga module, tapusin ko muna yung aking mga ginagawa para wala nang sagabal sa paggawa ko ng aking module. Lahat ng mga gawain ko at wala naman kami. Inuuna ko na para pag gumawa na, wala na akong babalikan pang ibang gawain. Yun na, yung pag-module. O kaya yung minsan yung mga klase ko, pumupunta dito, gumagawa kami ng mga activities, mga video-video din. Pinupuntahan nila ako dito. Dahil yung isang kaklase ko, siya yung merong laptop, kumpleto, sila na yung pupunta dito sa akin dahil naiintindihan nila yung kalagayan ko. Na wala akong gamit. At isa pa, pinutulungan na rin nila ako. Yung allowance na ibinibigay sa akin ng asawa ko na pinapadala niya, doon ako kumukuha. Sa pagbabudget ko, kumukuha ako doon. Pag halimbawa kailangan pumunta sa school, doon ako kumukuha ng pamasahe ko. At yung mga ibang pangangailangan ko pa, ay may pagkakataon na yung sa mga anak ko naman, inapadala nila ako. Yun ang ginagamit ko sa mga pangangailangan ko sa school. Minsan gumagawa rin ako ng paraan dun sa katulad ng personal collection, nag-alok-alok sa mga kakilala ko na dahil yan ay 1 month, minsan may nagda-down. So, ibig sabihin, nagagamit ko pa yun bago pa dumating yung due date, nagagamit ko na yung nakakatulong na sa akin yung personal collection. Dapat kapag may pagkakataon ganyan, libreng pag-aaral, igagrab na nila. Dahil, bali iyan ay tulay para sila ay makamit nila yung kanilang pangarap din na makatapos ng pag-aaral. Na kahit sila ay nasa ganyang edad, huwag nilang ikahiya. Kasi wala naman dapat ikahiya dun eh. Dapat nga, ipagmalaki pa nila na katulad ko. Siyempre, may pagmamalaki ko na kahit ako'y senior na, nag-aaral ako hanggang sa makatapos ako. Eh di ba't napakalaking karangalan yun, oportunidad na ma-achieve mo yung makatapos ka na kahit ikaw ay nasa ganyang edad na. Kaya hindi nila dapat ikahiya. Dapat maging proud sila at i-grab nila kapag may mga ganitong pagkakataon na nagiging tulay para yun ay makamit nila yung kanilang pangarap na makatapos ng pag-aaral na kahit sila ay nasa edad na senior na. Ang masasabi ko sa Best Mission ay nagpapasalamat ako ng marami dahil nagkaroon ako ng chance na makapag-aral ng libre. Mga kay Karosa, na sa kabila ng kanyang edad, porsigido pa rin siyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa gitna ng kanyang mga pangamba sa bagong teknolohiya, natutunan niyang makisabay sa tulong ng mga kaibigan at kagrupo. Tunay ngang ang edukasyon ay hindi nasusukat sa edad at ang pangalawang pagkakataon ay para sa lahat, basta may determinasyon at suporta.
Kung may edad na hinamon ng makabagong pag-aaral, may isa namang estudyante na hinamon ng pisikal na kakulangan, pero hindi kailanman sumuko. Kilalanin natin si Sir Art, isang PWD na patuloy na nagpapatunay na ang limitasyon ay nasa isip lamang. Sa akin naman kasi, kumbaga, pinag-isipin ko rin talaga ito na, kumbaga, ang kondisyon ko parang baka hindi ako makasabay, hindi ako maka-cope up, yung mga activities, yung memorization, talagang pinag-isipan ko. Pero naisip ko rin na ang disable ako physically, pero hindi naman talaga mentally. Kaya inisip ko talaga, may magagawa pa ako na pwede kong i-forsige na sa condition ko, pwede pa akong mag-excel. Kumbaga, kasi ayoko namang sa condition ko, ayoko ma-stack na lang na hanggang din na lang ako. Hindi na ako pwedeng mag-achieve or kung ano ba man. At least, kahit pa paano, dahil na sa condition ko, parang nag-strive na ako na may mararating pa ako. Hindi natin, kumbaga, hindi ka dapat mangarap na hanggang doon ka na lang. Kumbaga, sa condition mo, hanggang ganyan ka na lang. Walang mangyayari sa'yo. Wala nang anumang positive na mangyayari sa'yo kung puro negative ang isipin mo. Kaya sa akin, sa isip ko, may magagawa pa ako. Kumbaga, mayroon pa rin akong pwedeng marating. Tapos, kumbaga, isipin ko, kasi from first year, second year, third year, talagang inisip ko talaga, ang daming struggle na pinagdaanan ko. Kasi nga, minsan may mga face-to-face na klase na kailangan ko talagang pumunta, di ba? Kaya inisip ko talaga, sabi ko, kakayanin ko to. Tapos, with regards naman with my kung paano ko sinusuportahan yung sarili ko, baga yung mga bigyan ng kapatid ko, pero pabili ng gamot, pang maintenance. Kaya nahahati talaga yung budget ko na sarat na pambili ko ng gamot, pag mga activities, kailangan ko pang gawin. Siyempre, unahin ko pa yung mga activities kasi nandito na ako hindi ako pwedeng mag-back out. So, kailangan kong ito pa rin. Kaya, nahihirapan din ako with regards to finances. Kasi, yung talagang gusto mong may ma-achieve, pero nagkakaroon ng hold lahat dahil because of the finances. Kaya, sana, kumbaga, nagbigay din sa akin ng motivation beforehand na sabi ko, ay maganda, makapag-aral ko ng libre. Kumbaga, tapos meron ka pang subsidy. Kaya naasahan ko din yung subsidy na sana hindi lang para sa akin, para rin sa iba na kumbaga makakatulong din sa kanila yun na para magkaroon ng support para sa kanilang pag-aaral. Kaya until now, nasa third year, last part na kami ng third year. So, isang step na lang, fourth year na. So, hopefully and sana ma-achieve namin, matapos namin mula sa simula. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga tumulong sa akin, lalo na kay President Delma at kay Vice Marlo na sila talagang tumulong sa akin. Kung halimbawa, may mga activities na hindi ako nakakasabay, so at least siniremind sa akin nila na ito, gawin mo ito, ganyan. Pero yun, kaya pasalamat ako sa mga nag-guide sa akin, lahat sa mga classmates ko. Sana hindi malimit yung education na ino-offer ng Grace Mission College sa mga katulad ko na hindi pa ding limitahan na ganyan ka lang, wala ka magagawa. Ang kulang lang, ang talagang wala lang sa amin na hindi talaga kami able physically, pero meron kaming utak na pwede bang gumana. At least makakatulong pa rin yun, yung ito, at least yung paano gumagana yung utak namin, hindi kami nag-stagnant na wala nang mag-function sa amin. Yun, talagang papasalamat din ako na at the last stage, sana magtuloy-tuloy, sana makatapos kami. Hindi lang
ako sa kanilang kondisyon, pero yung iba pa rin, di ba, na nag-a-achieve na may mararating pa sila. Kasi nung first year, second year, talagang medyo okay kasi maminang ko, andun pa rin. Tapos, nung mga last part, second sem, talagang titigil na talaga ako, ayoko na. Sabi ko, parang walang mangyari. Pero nandiyan pa rin. Talagang decision na ako, yung utak mo na talagang mag-online business na lang ako. Pero through the health na rin, para sa dental ma'am, talagang sabi niya, sinulan mo na yan, tapos mo na kasi nadidilong naman kami para tulungan ka. Tapos yun nga, dumating yung point na sige na nga, so bumalik naman yung momentum, kumbaga na tuloy-tuloy, naging parang naging active na ako kasi parang lagi akong mga activities, mga modules, lagi kong inuuna, tapos parang di ba, active ako. At least, ganun kasi ako pag may mga activities na gusto ko, na meron na ako natutunan, kumbaga, at least kahit pa paano na meron akong kailangang matuklasan with regards to education pa rin. Kasi physically talaga nahiya ako nung una. Pero sabi ko, para sa akin naman ito may magagawa pa ako. Pero pwede pa akong may ma-achieve. Kumbaga, ayaw ko ayaw kong matigil na ito lang makakaya ko, hanggang dyan ka na lang, wala ka na dapat gawin, kundi sabaga sa akin talaga, sabi ko may magagawa pa, pero meron pa akong pwedeng marating, meron pa akong pwedeng patunayan na kaya ko. Kaya sabi ko nga na sana yung mga katulad ko, huwag silang mahiya o huwag silang tumigil na may magagawa pa sila. Kumbaga, pero pwede pa silang mangarap. Kasi kumbaga, okay na rin, okay yung in-offer ng Grace na online, tapos may face-to-face. At least ngayon, kahit pa paano, nako-consider yung mga ganong sitwasyon. Yung mga kapatid ko, sabi kasi nila, at kahit pa paano, naging busy yung utak ko na hindi pwede nasa kwarto lang, di ba, na walang ginagawa. So at least paano, naging busy yung utak ko. Natutuwa nga sila kapag nagkakaroon ako ng mga activities sa schools, kapag nagkakaroon ako ng mga sinasagutan, at least nagkakaroon sila ng kahit pa paano sa part ko na ako'y may magagawa pa rin. Kumbaga, yun. Kasi ayaw nila akong ma-stack. Kumbaga kasi isa na rin sa akin yung sinipapasalamat pa rin talaga ito. Kasi nga, sa kondisyon ko talaga, nagkakaroon talaga ng depression. Kumbaga sa akin, isang malaking bagay talaga to na naging busy ako, wala ko ibang iniisip. At least iba paano, iba yung takbo ng utak ko, hindi ako nag-self-pity, kumbaga, kahit pa paano, meron akong natututunan. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Grace Mission College na nagsilbing tulay para sa mga katulad ko na may magagawa, may mararating, at may pwede pang patunayan. Bilib ako kay Sir Art. Sa bawat hakbang niya, dama mo ang bigat ng laban, pero mas ramdam mo ang tibay ng loob. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan sa pangarap, bagkos ito pa ang nagsilbing apoy ng kanyang determinasyon. Sa kanya ko natutunan na ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa kakayahan ng katawan, kundi sa lakas ng loob na bumangon at lumaban araw-araw. Ang kwento ni Sir Art ay nagsilbing paalala kung gaano kahalaga ang bawat takbang patungo sa pangarap. Sa diwa ng pagkakaisa at malasakit, nasaksihan namin ang isang inisyatibong hindi hinubog ng obligasyon, kundi ng puso at paninindigan. Isinikatuparan ng aming mga kaklasing katutubo ang isang makabuluhang proyekto, ang pagtatayo ng isang mini library para sa mga batang mangyan sa daycare center ng Sitio Kapihan, Rosacara. Bitbit ang mga aklat, kwento at kagamitang panturo
kasama ang simpleng handog na feeding activity at pagtuturo sa murang isipan ng kabataan. Kami namang mga kaklase nila ay buong puso ring nakiisa at tumulong, hindi para tumanggap ng gantimpala, kundi para iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa sa laban. Sapagkat sa bawat librong naiabot, sa bawat batang nakangiti, at sa bawat aral na naituro, iisa ang mensaheng aming pinaglalaban. Ang edukasyon ay hindi lamang karapatan, kundi isang tulay patungo sa mas maliwanag at pantay na kinabukasan. Dahil ang mini library po, kaya po namin siya napili para po doon po namin ilalagay sa tamang lagayan ang mga libro at para po doon namin agad tukutin yung mga mahalaga at lalong-lalo na po sa yung kwento, para sa kwento ng mga bata, para po nakalagay po sila sa maayos na lalagyan at para po makita din po nila agad yung kanilang mga gagawin na mga activities. Sinusuportahan namin sila sa pamamagitan ng ginagawa namin ngayon, yung pagtulong sa kanila sa pagpunta dito at yung mga proyekto, yung mga kinakailangan upang mabuo yung kanilang mini library. Nandun po kami ang aming samahan ng Bouncing Cluster upang suportahan yung paggawa ng mini library. Sa kung ano man yung kinakailangan nila is makatulong po sana kami kahit papaano sa pamamagitan ng mga simpleng bagay katulad nito. Kayo po, anong dinala nyo dito sa project ng mini library po? Storybooks, coloring book para sa mga bata. Ano po, yung mga materials po na pinangdikit po namin po sa library. May mga dala ako dito yung mga reading materials na pwedeng makasuporta sa mga bata mag-aral dito sa daycare center. Kapag wala silang ginagawa, pwede sila makapagbasa-basa at makapagkulay. Nagdala po ako ng libro para sa kanilang mini library. At saka tumulong na rin sa pagluluto. At higit sa lahat ay yung makita nila yung presensya natin ay masayang masalayan na yung mga bata. Bakit po napili ninyo ang daycare center na to na bigyan ng mini library? Kami po bilang mga katutubo, kaya po napili namin yung daycare worker na school na to ay dahil dito po mas kailanganin ng aming pagkatutubo para po magamit nila, lalo-lalo na po sa pagbasa, dahil kulang po sila sa libro para po may magamit sila sa unang hakbangin ng kanilang pagbabasa. Sa likod ng proyektong mini library ng mga IP students, hindi lang basta libro o shelf ang naitayo. Isa itong simbolo ng sama-samang pangarap at pagkakaisa. Pero sa bawat tagumpay, may mga taong tahimik na nagtulak at sumuporta. In everything we went through as students, lalo na para sa aming mga kapatid na katutubo, our story wouldn't be complete without someone who became our bridge, our guide, and our quiet strength. Hindi siya humingi ng anumang pagkilala, pero ramdam ang presensya niya sa bawat hakbang. Tahimik lang siya, pero laging nandyan. Handang tumulong, handang mamuno, walang kapaguran, walang atrasan. Sa likod ng aming lakas bilang isang grupo, naroon siya, hindi lang bilang leader, kundi bilang kaibigan, isang ate na hindi kami iniwan.
nagsimula yung tungkulin ko bilang isang leader or nangunguna sa cluster namin sa Bansud or sa klase muna. Pagsisimula sa isang botohan, as president ako, then habang tumatagal, gusto nilang mamuno na ako doon or manguna na ako sa isang cluster which is Bansud Cluster. So, tinanggap ko yung tungkulin bilang cluster president and then doon na dumating yung iba't ibang klaseng tungkulin na kailangan kaakibat ng pagiging presidente ng isang cluster. Dahil nakita ko na walang pwedeng manguna sa kanila, meron naman, kaya lang siguro walang maglakas loob na manguna sa kanila. So kahit mahirap, dahil alam kong maraming kailangang gampanan ng responsibilidad, tinanggap ko ng buong puso yung pagiging cluster leader. Lahat mahirap kasi dahil sa akin bilang ako, hindi ko kayang mag-isang makatapos ng isang gawain ng ako lang. So, bilang cluster leader, gusto ko kung ano man yung natapos ko, natapos din ng lahat. Parang hindi ko kayang matanggap na may maiiwan kahit isa sa kanila. So, bilang cluster leader, parang nandun na yung assurance na kung tapos ako, tapos dapat lahat. So, yung hirap nandun na dahil alam naman natin na hindi lang Tagalog ang pinangungunahan ko, nandun din yung mga IPs. Ang hirap ng adjustment na ginawa dahil kailangan ipaliwanag ko sa kanila isa-isa kung ano yung mga dapat nilang gawin dahil since ang learning ng GNC ay blended, merong modular, merong online at merong face-to-face, hindi sila lahat nakakasabay. So kailangan kong ipaunawa or ipaintindi sa kanila yung kaibahan ng bawat isa at kailangan ko ring siguro partly maituro sa kanila yung mga dapat nilang gawin sa modular, sa face-to-face, and then sa online. Sa mga IPs naman, natutuwa naman ako, yun yung kasiyahan, bali sa kabila nung hirap, yun yung kasiyahan kasi nga nakikita ko silang nakakasabay, tapos natututo silang makihalubilo na, nag-open up sila, hindi na katulad ng dati nung first year kami na ayaw nilang makihalubilo sa mga Tagalog. Gusto nila may sarili silang grupo na sila-sila lang. Tapos mahirap po silang pasamahin sa mga Tagalog. Pero ngayong nasa third year na kami, wala nang kaibahan sa Tagalog or sa minority. Kasi makikita mo na lahat iisa na. Bali yung Bansud cluster ay isang buong cluster na walang bilya, walang Bansud, ay walang poblasyon, walang bilya, or walang sumagi, or ang tawag dito, BI. So, lahat kami sama-sama na. Pagdating sa first year, second year, and third year, may isa na kaming cluster na matatawag na buo na pwedeng nagtutulong-tulong sa lahat ng responsibility. So, para sa akin, yun na yung kasiyahan na sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan bilang isang leader, yun na yung masasabi kong kapalit nung hirap na pinagdadaanan ko dahil hindi madaling manguna or mamuno. Kung sa suporta, siguro sila na yung makakapagsabi kung anong suporta. Bali, yun nga, katulad ng sabi ko, hindi ko sila iniiwanan sa bawat laban na gusto nilang gawin dahil nagsabi sila sa akin na gusto nilang makatapos. Kaya lang, paano nga sila makakatapos kung hindi nila nauunawaan, hindi nila naiintindihan. So, ang binibigay kong suporta, hindi lang physical, kundi para emotionally na rin. So, pinapaalam ko sa kanila na ano man yung hirap na pinagdadaanan nila, kasama nila ako, hanggat kaya kong tulungan sila, tutulungan ko sila. Kasi nga, yun yung bali, hindi kayang ibigay nung, kahit saan sila tumakbo, hindi rin kaya ibigay ng pamilya yung pagdating sa paaralan, yung kumbaga yung edukasyon, kasi sa school ibang usapan na, kumbaga kailangan mong sagutin lahat ng activities, i-perform yung mga tasks, sa reporting, nahihirapan silang makasabay dahil sa paggamit ng mga teknolohiya. So, yun yung suportang ibinibigay ko. Kung hanggat maaari, kaya kong ituro sa kanila, ginagawa ko ng paraan para malaman nila, para hindi man ako nandoon, at least kaya na nilang gawing mag-isa. Kasi hindi biro yung
nakahawak ka ng sige mo buong Bansud cluster. Kaya ang Bansud pa naman isa sa pinakamaraming estudyante yan na nag-aaral sa Grace Union College. Bali, yun nga, yun yung pinakamahirap kasi sana kung bilang sa kamay yung pangungunahan ko. Ang kaso, marami. Tapos, hindi rin lang naman ako estudyante, nanay na rin ako, lola na, kumbaga, may 2 apo, may 1 anak, may 2 pamangkin, tapos anak din, asawa, at kapatid. So, bali, siguro masasabi kong kahit siguro time management, sinira ako na. Kasi kailangan kong mas maraming oras ang kinuha ng pag-aaral or ng pangunguna bilang isang estudyante o leader sa GMC. Kasi mas marami yung oras na ginugugol ko sa pag-aaral kaysa sa pag-aasikaso sa sarili kong pamilya. Pero ay may kita point naman na hindi ko napapabayaan yung mga ibang tungkulin ko. Kasabay ng pagtupad ko sa tungkulin ko bilang isang leader ng isang cluster. Siguro maraming beses na, pero meron talagang punto na talagang sabi ko, ano pa ba naman yung hangad ko sa pinagdadaanan ko ngayon, dahil hindi lang problema ko yung pinagdadaanan ko na eh. Problema na ng lahat ng estudyante. Kasi pag hindi sila nakapagpasa ng output, katulad noon, nag-defense kami, hindi sila nakapag-defense. Masakit sa dibdib yun dahil kami nakapag-defense, sila hindi. So parang sabi ko, kaya ko pa ba? Kasi parang sa akin bilang leader, nabigo ako, natulungan sila sa parting yun. So sabi ko, parang gusto ko nang sumuko that time. Kaya lang, pag sumuko ako, naisip ko, sabi ko, pag lalo akong mawawalan, kasi paano sila? Nangako ako sa kanila na hanggang sa dulo, samahan ko sila, tutulungan ko sila. Kasi ang nasabi ko, narinig ko sa kanila, paano na sila pag wala ako. Hindi naman sa akin sila umaasa, pero siguro yung moral support, kailangan nila para ipagpatuloy na, kasi buo na kami, para hindi lang ito yung pamilya ko, kundi mismo yung Bansud Cluster, isa na rin pamilya para sa akin. Bakit ginagawa mo yung lahat, no? Hindi ko masabing fulfillment kaya ginagawa ko lahat. Parang kasi nakita ko lang na marami sa mga, lalo na sa mga IPs, nandun yung diskriminasyon na gusto nilang mag-aral. Kasi nung unang pasok ko sa GMC, nakita ko talaga na yung paghahangad ng mga ITs na makatapos or makatungtong ng kolehiyo, tapos nandiyan ng Grace na biglang nagbigay ng opportunity ng libreng edukasyon, walang babayaran tuition. So sabi ko, yun, parang nabuhayan sila ng loob na makapag-aral. So, kami din, in a way na, ayun nga, nabigyan ng pagkakataon. So, sabi ko, ayun na, ituloy na namin hanggang sa makatapos. Total, 1 taon. Ngayon, nakalipas ang 3 taon, 1 taon na lang, makakaraos na rin kami. Parang ganoon. Kaya, tuloy na lang, tuloy yung laban kung ano pa yung mangyayari, sama-sama namin haharapin bilang isang cluster. Isa pa sa nagudyok sa akin para ipagpatuloy yung pag-aaral, kasi nga, una siguro sa listahan ko, para kasama ko rin yung mga kapatid kong makatapos. Para makita nila ako na kasabay ko sila, so namomotivate silang mag-aral. Kaya lang ang nangyari sa akin, hindi lang mga kapatid ko, yung mga ibang tao din na naging malapit na sa akin. So parang nahila ko na rin sila, so ayun, para hindi ako tumigil, hindi rin sila titigil. So ngayon talagang lahat sila gusto nila matapos na namin. Bilang isang cluster leader, hindi man madali yung naging trabaho ko sa loob ng 3 taon. Ngayon patungtong na ng 4 na taon. Pero hindi ko naman kakayanin din mag-isa to kung hindi ko kasama yung bawat isa sa cluster namin. So hindi rin naman ako magiging mabisang tagapanguna kung hindi rin sila mabisang tagasunod. So
Ang akin lang, mensahe ko lang sa kanila, alam kong marami silang pinagdadaanan. Nandyan yung may mga nanay, may senior citizen, may PWD, at maraming mga IPs. So, sabi ko sa kanila, hanggang sa makatapos kami dahil 1 taon na lang, 4th year na, para hindi lang para sa kanila, kundi para sa kanilang mga pamilya na rin. Matapos namin yung 4 na taon at matawag sigurong, sabi nga namin, future educator, may babahagi namin yung mga kaalaman namin. So, kung ako man yung nagsilbing tulay sa kanila, mas lalo sigurong nagsilbing tulay ang Grace Mission College sa bawat isa sa amin. Kasi sila yung parang magiging tulay para matupad namin yung pangarap namin, pangarap ng bawat isa na makaakyat ng entablado, makapagsuot ng toga, makahawak ng diploma, at masabing nakatapos ng isang kurso. May pagmamalaki hindi lang sa sarili, kundi sa iba na nakatapos ng pag-aaral, ng 4 na taong kurso sa kolehiyo. At sa mga susunod pa, or sa mga susunod pang magiging leader, maging mabisang tagapanguna para sa iba, at sana tiyakin na walang maiiwan kahit isa. As the student cluster president, Thelma became a bridge, guiding her fellow scholars with dedication and heart. But beyond her leadership stood a greater foundation of support. Grace Mission College, through its scholarship and blended learning program, reach deep into remote communities, upland villages, distant sitios, and underserved areas, bringing education closer to those who needed it most. Here, learning became possible, even for working parents, young mothers, and students long delayed by life's many challenges. At GMC, education isn't just a path, it's a second chance. A chance to rise again, to reveal dreams once set aside, and to believe in new beginnings. Ano po yung mga estudyante natin nakakapag-aral ng libre sa school. So, unang-una po, syempre, we are Grace Mission College. Pangalan pa lang po ng school natin is mission na po, mission po ng school na makatulong po sa mga estudyante natin, lalo na sa mga estudyanteng naghihikahos po sa buhay. Ano po? And then, second, there are some opportunity po na nagkakaroon ng scholarship together with the CHED. Sila po yung katulong namin. Nagbibigay silang scholarship para po makapag-aral din ng libre yung mga estudyante po sa school. Kapag may discrimination pa between the minority and then the Tagalog, as far as I know, wala pa naman pong nangyayaring discrimination. Since minority po dito sa school is talaga pong kilala yung school natin na mostly marami pong estudyante na nag-aaral na minority. So aware naman po ang lahat na ang mga minority kailangan po natin bigyan ng pagkakataon na makapag-aral. And then when it comes to discrimination, hindi pa naman po nangyayari yan. Ano po? And then, ang mga minority po kasi talaga natin ngayon ay civilized na po. So, mostly, when it comes sa damit, when it comes sa kultura nila, nagbabago din po. Kaya marunong na po sila makihalubilo sa atin po sa mga Tagalog. Message to this scholar na kapag naka-receive ng subsidy po ay humihinto na po. So tuloy lang po, nag-aaral tayo para sa kinabukasan po natin. Wag po tayong tumingin kung ano lang yung nare-receive natin sa school. Kumbaga po ay gawin nating blessing po yon. Blessing na po ang makapag-aral. Bonus na po na magkaroon po tayo ng subsidy na binibigay po ng paaralan. So in total, lahat po ay kaya po nating abutin. Lahat po ay ina-accept ng school as long as karamihan po ng ating mga estudyante ay talaga pong desidido po na makapagtapos ng pag-aaral. And I hope na this year po ay dumami pa yung enrollee ng ating paaralan. At sa bawat takbang na sinuportahan ng GMC, mas tumibay ang loob ng mga estudyanteng minsan ay halos sumuko na. Pero paano nga ba nila hinarap ang mga pagsubok? Ano ang tunay na naging epekto ng scholarship at blended learning sa kanilang buhay?
as a student po nitong Grace Mission College, for me po is very convenient po, especially for me as a working mom din po. Very convenient po yung kanilang learning types, which is hindi palaging face-to-face. And of course, when it comes to financial stability, syempre po, nandun po yung nakakapasok po kami kahit wala po kami binabayarang tuition fee because of this scholarship. That is why talagang nagpo-force po kami na makatapos ng pag-aaral namin, kasi para at least hindi sayang yung efforts namin. At lubos po kami nagpapasalamat sa Grace Mission College kasi nag-offer po sila ng ganitong type of scholarship for every different people. Isang malaki pong pagpapala yung pinagkaloob po nila sa amin na kahit po kami mga parents na marami din po sa amin mga working moms, working father or mother, kumbaga po nabibigyan kami ng opportunity na makapag-aral. Nagpapasalamat po kami sa Grace Mission College kasi mayroon silang ganitong, may scholarship sila. Kasi marami sa amin na nakakapag-aral na hindi din naman namin napapabayaan yung aming pamilya, nakakapagtrabaho kami at the same time. Kumbaga, hindi naging hadlang na yung may edad ka or may anak ka na sa pag-aaral. Sa ngayon, nakikita na namin talagang tamad na lang yung hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Dahil napakalaki po yung ipinagkaloob na opportunity nito, lalo na sa aming mga hindi nakapagtapos kagad ng pag-aaral tapos nagkaroon kagad ng anak. Kaya nagpapasalamat kami sa Grace Mission College at nawa, mas lalo pa silang lumawa. Marami pang matulungan. Nagpapasalamat ako sa Grace Mission College na kahit medyo malayo yung lugar namin is meron kaming natututunan at kahit nga pamilyado na may mga anak na dahil sa Grace, nagkaroon kami ng opportunity na mas maano pa yung education namin at sa pamamagitan nito, meron kaming mga masasayang experience, may mga malulungkot na experience, pero kahit pa paano, nagiging mature kami bilang isang estudyante. So, kahit na tayo yung mga sinasabing may edad na, mahalaga pa rin na magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Sa ganang akin po, bali ang edad ko ngayon ay 49 na o magpi-50 na. Pero ito hindi naging hadlang. So pasalamat nga po sa Grace Mission College dahil sa kanilang pagbibigay ng chance sa amin. Kahit na kami mga magulang na, binigyan kami ng pagkakataon makaaral sa pamamagitan po ng blended learning. So nandyan yung modular, nandyan yung face-to-face, and then yung online. So, bilang hanunuumang yan, ito hindi naging balakid sa amin. Bagkus ito naging inspirasyon sa amin upang abutin namin ang aming mga pangarap. Pero sabi nga, malayo pa ang daan na tatahakin namin. Pero sa awa siguro ng Diyos at sa tulong na rin po ng Grace Mission at sa tulong ng subsidy ng gobyerno, malamang may pagpatuloy po namin. So, bilang patotoo po, talagang maraming mga pagkakataon na parang minsan pinanghihinaan ng loob, pero sa tulong na rin ng mga guro ng Grace Mission, ay pagpapatuloy namin kasi binibigyan din po kami ng tsansa, kumbaga, hindi lang isa, dalawa o tatlo, na para mas magpursige pa kami at ginagawa nila yung lahat ng mga paraan upang po yung may pagpatuloy namin ang pag-aaral sa pamamagitan ng blended na pamamaraan. Ako po si Gladys Redo, taga Calapan, from Calapan Cluster po. I am a third year student po, Bachelor of Secondary Education major in English. So, ito pong programa ng GMC ay isang napakalaking tulong para sa akin. Ganon din po sa mga fellow students ko from Calapan kasi po halos lahat kami ay mga working student. So ako po ay working mom and then yun nga po, pumapasok dito sa GMC. So ito pong program na ito ay nakatulong sa akin kasi pangarap ko na magkaroon ng degree matapos yung pag-aaral ko para po sa
future. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Ang masasabi ko lang ay nagpapasalamat po ako sa Grace Mission College dahil meron po silang programa na free education para po sa mga katulad natin na katulad ko po na isang nanay at lalong-lalo na po sa mga indigent. So nakakatulong po ito para sa akin dahil ay nasa third year college na po, walang binabayaran tuition fee. So bilang isang estudyante at isang nanay at at the same time ay nagtatrabaho, so malaking tulong yung blended education learning na ino-offer nila kasi meron tayong online class and face-to-face class. So at the same time na napo-provide ko yung pangangailangan ng mga anak ko at naasikaso ko sila and naipagpapatuloy ko yung pag-aaral ko. So malaking advantage din to sa akin dahil pag natapos ko ito, malaki na yung magiging lamang ko sa mga katulad sa sa trabaho ko. At masasabi ko po dito sa GMC, sa program po nila na nakakapag-aral ang kahit may asawa na, may anak na, is napakalaki pong tulong, especially po sa amin na may mga anak na talaga at mahirap po na pumunta lagi sa school. Napakaganda po nung nila na blended learning, modular siya online and at pwede din face-to-face, pero malaking tulong po talaga na may mga ganitong blended learning na patupad ng GMC and sana po ay magtuloy-tuloy pa yung ganitong mga programa nila and para mas marami pang katulad po namin na makapagtapos at matupad po ang mga pangarap. Ako po ay isang estudyanteng ina at napagbigyan ng pagkakataon na makapagtapos dito sa Grace Mission College ng libre at walang binabayarang pag-aaral. Sa dulo ng bawat pagsubok, may daang patungo sa pag-asa. At sa dulo ng daang iyon, may tulay. Isang tulay na hinubog ng mga pangarap, pinatibay ng pagkakapit-bisig at itinayo ng paniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Sa bawat hakbang natin, mula sa mga paang pagod sa putik ng bundok hanggang sa mga pangarap na unti-unting nabubuo sa loob ng silid-aralan. Grace Mission College ang naging tulay natin. Isang tulay na hindi lang nag-uugnay ng lugar, kundi ng mga pangarap at posibilidad. Tulay tungo sa mas maliwanag na bukas, tulay patungo sa panibagong simula. Ito ang kwento nating lahat. Ito ang kwento ng tulay. The GMC Sinagbagwis Documentary Special.